Isang maganda at mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Biyernes sa kasalukuyang buwan, kung kaya't araw ng debosyon sa mahal na puso ng ating Panginoong Hesus. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ng Sacred Heart of Jesus. Biyernes po ngayon sa loob ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, o tinatawag na Friday within the octave of Easter. At ngayon po ay nagdiriwang ang mga parokya na ang patron is San Vicente Ferrer. Kaya sa San Vicente Ferrer Parish, doon po sa Real Calamba, sa San Vicente Ferrer Parish, sa Mamatid, Cabuyao, at sa dati ko pong parokyang pinaglingkuran, ang San Vicente Ferrer Parish sa Binyan City, sa mga kura-paroko po na naka-assign dito, Father Mardeo Reyes, Father Gomer Torres, at sa San Vicente Binyan, Father Rico Villarreal. Sa lahat po ng mga parishioners sa mga parokyang ito, pinapaabot ko po ang aking pagbati sa inyo. Maligayang kapistahan. At sa hermano at hermana po sa kapistahan ni San Vicente, sa parokya sa Binyan City, kina Kuya Etot at Ate Marie Kapoditan, happy fiesta po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pagtanggap ng responsibilidad sa pagiging hermano at hermana sa kapistahan ng ating minamahal na si San Vicente Ferrer. Pagbati din sa mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection, sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at San Vicente Ferrer, of course, sa mga minamahal naming benefactors, maraming salamat po sa mga tulong na inyong pinapaabot sa amin. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, Biyernes sa loob ng oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, pagdinilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po sa 21 kabanata, mga talata 1 hanggang 14. Si Pedro at mga kasamang alagad na mga mangisda ay nagbalik sa lawa ng Tiberias o lawa ng Galilea, sapagkat sa Jerusalem namatay ang kanilang mga pag-asa at pangarap kasabay ng pagkamatay ni Jesus. Hindi pa rin nila lubos na matanggap at naunawaan ang mga nangyaring iskandalo doon sa Kalbaryo noong unang Biyernes Santo dahil sa pagpapakasakit at pagkamatay ng Panginoong Hesus. Siya pa naman ang kanilang inaasahan. At si Pedro at ang kanyang mga kasama ay nagbalik sa lawa ng Tiberias o Galilea. Kaya nga, ang title po ng aking pagninilay, ang pagbabalik sa Galilea ng ating buhay. Ano po ba ang mga aral na napapaloob sa pagbasa ng Ebanghelyo ngayon? Una, tinuturo sa atin, balikan ang pinagmulan at doon matatagpuan nating muli si Jesus. Sapagkat sabi naman ng Panginoon nung siya ay muling mabuhay, kay Maria Magdalena, ang babaeng unang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus, sabihin mo sa aking mga alagad na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Ang Galilea, ang pagbabalik sa Galilea. Si Pedro at ang kanyang mga kasamang mangingisda ay nagbalik sa lugar kung saan una nilang nakita at nakasama ang Panginoong Hesus. Mula sa pagiging mangingisda, si Simon Pedro ay tinawag upang maging mamamalakaya ng tao. Nangyari po yun sa lawa ng Galilea. Nagpasya silang bumalik sa Jerusalem patungong Galilea, ang lugar na kanilang pinagmulan. Bakit? Katulad po ng binanggit ko, sa pagkapatay ni Jesus sa Jerusalem, kasabay na namatay ang kanilang mga pangarap at mga pag-asa. Kaya babalik na lang sila sa Galilea, kung saan sila
talagang nagmula. Ang mga pangarap, ang kanilang mga pag-asa na binuo sa Jerusalem ay nawasak, nasira, dala ng pagkamatay ni Jesus. And during the time when the apostles were giving up, Jesus was not giving up on them. Ganyan din naman po sa buhay natin. Sometimes we give up, but God never gives up on us. Nagpakita sa kanila ang muling nabuhay ni Jesus upang muling tawagin at ipaalala ang misyon na minsan ay binigay na sa kanila. Galilee is the place where they were first called, where everything started. To return there, to return to the place where they were originally called. At si Jesus nga po, sa lugar na ito, ay nagpakita sa mga alagad. Returning to Galilee can mean rereading everything on the basis of the cross and its victory without fear. For each of us as well, meron ding mga Galilea ang simula ng ating paglalakbay kasama si Jesus. And so, returning to Galilee means remembering all that God has done to us, all the things that God has done for us. Kaya mga kapatid, sa Galilea ng buhay natin, magbalik tayo at doon ay magpapakita sa atin si Jesus. Pangalawa, may himala sa mga taong marunong sumunod at magtiwala. Kaya sa pagbalik ni Pedro sa lawa ng Galilea, sinabi niya sa kanyang mga kasama, "Mangingisda ako." At sinabi nila, "Sasama kami." Kaya't umalis sila, lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng mga sandaling iyon. Sa kabila ng kanilang pagpupuyat, pagbalik sa pampang, wala silang huli. At nagpakita si Jesus. Ano po ang sabi ng Panginoon, mga anak? May huli ba kayo? Wala po. At si Jesus po ay sumakay sa bangka at sinabing ihulog ang lambat. Si Pedro ay sumunod. Hindi na nagtanong. Sumunod na may pagtitiwala. At na makahuli ng napakaraming isda, nakilala nila si Jesus. Kaya sinabi na minamahal na alagad, ang Panginoon iyon. At si Pedro ay nagsuot ng damit sapagkat siya hubad, saka tumalon sa tubig. Naalala ni Pedro ang kanyang kahubaran. Sapagkat ang unang itong mangyari, nang unang tinawag si Pedro, sinabi din ni Pedro, "Panginoon, lumayo po kayo sa akin sapagkat ako isang makasalanan." Kaya yung kanyang pagsusot ng damit ay simbolo ng kanyang pagiging bulat na siya ay hubad, na siya ay makasalanan. Kailangan niya magdamit. Tandaan ng pagbibigay galang sa Panginoong tumawag sa kanya. When there seems to be no way, God will make a way. Palaging may limitasyon ang ating magagawa. Subalit ang kapangyarihan ng Diyos ay lampas sa hangganan ng ating kakayanan. We can only do so much, we can do our best, but our best will never be enough. At ang panguli, bumalik sa pinagmulan upang alalahanin ang mga mabubuting bagay na minsan ay ginawa na ng Diyos sa atin. Ito po ang ipinaalala ni Jesus kay Pedro. Minsan na siyang tinawag, minsan na siyang pinagpakitaan ng himala, minsan na siyang nakahuli na napakarami at naulit na naman, at ito ay pinaalala ni Jesus. Humingi siya ng makakain at anong naalala ng mga alagad? Yung mga pagkakataon na sila'y kasalo ng Panginoon sa huling hapunan, pakikisalo sa bahay ng kanyang mga kaibigan, sa bahay ng mga publikano at mga makasalanan, o di ba ang pagkaparami ng tinapay at isda na nagpakain sa libo-libo, lahat po ito ay mga pagsasalo-salo. Kaya ang Eucharistia ay napakaganda at buhay na alaala ng pagsasalong iniwan ni Jesus na kailangan nating alalahanin at gawin sapagkat ito'y magpapaalala na siya'y palaging kapiling natin. Kaya mga minamahal kong kapatid, kailangan nating bumalik sa mga Galilea ng ating buhay sapagkat andon si Jesus upang sa atin ay pakita at muling magpakilala. Manalangin tayo. Ama naming mga kapangyarihan, maraming salamat po sa mga alaala ng iyong kagandahang loob sa amin. Turuan mo kaming bumalik sa mga Galilea ng aming buhay sapagkat batid namin na ikay nandoon kasama sa aming buhay at karanasan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay,
mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.